Laging may pag-asa. Yan ang nais naming ipagdiinan dito sa aming palatuntunan. Hatid namin ay mga storyang magpapaalala sa atin na gaano man kahirap ang mga problemang pinagdaraanan natin, lahat ng ito kayang-kaya nating malagpasan. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, sina Intoy at Choy Choy magkapit-bahay na sabay nawala. Para sa kanilang ina at lola, meron silang mensahe. Tawanan niyo kami. Tapos, laksan mo. Umuwi na. Maibalik pa kaya sa kanilang tahanan ang dalawang bata? Matapos mamatay ang sinundang anak dito sa Maynila, nagpalaboy-laboy na lang sa kalsada si Aling Estrella. Pero naging malupit ang syudad sa kanya. Makakauwi pa kaya si Aling Estrella sa kanyang mga anak sa Cebu? Pinagsisihan ko, sige kong kasisi, palagi ako nagsisisi, bakit kinuha pang anak ko? Hindi sana ako makapunta rito, wala akong balak punta rito. Ang ampon na si Jasper bilang utang na loob sa ama-amahang kumupkup sa kanya. Hahanapin niya ang kapatid nito. Pero kahit ganun na alam ko na po na hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Kasi buti nga po, nabuhay pa po ako. Binuhay niya pa po ako. May nag-alaga pa sa akin. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muling makapiling. Sana'y muling Maraming mga pangarap ang nabubuo dito sa Maynila, pero marami rin ang dito nawawasak. Kasama na ang hangad dati ni Aling Estrella na samahan ang kanyang anak na namasukan dito sa syudad. Namatay ito at dito na nagsimula si Aling Estrella na maging palaboy. Maiingay na sasakyan at tila nanghahalinang mga bilihin. Ang mga tanawing ito ang bumubuhay sa kalakalan sa palengke ng Pasig. Sa gitna ng abalang buhay na ito, dito sa pamilihan, nakilala namin si Aling Estrella, 66 years old. Ang sigla ng Pasig, tila hindi na nagawang dumapo pa sa kanya. Nabigla raw kasi siya sa hirap ng buhay dito sa Maynila. Hirap talaga sir dito sa bangkita. Noong unang higa ko dito, dami diyang mga istambay nga yung mga snatcher. Hindi ako makakatulog dito palagi sir. Daming mga masama dito eh. Nay, saan niyo po kakainin yung binili niyong pagkain? Doon sa bahay, Saan sa po gilid yun? ng hardware. Ang gilid ng hardware na ito, 3-in-1 para kay Aling Estrella. Tulugan, tambayan at kainan. Matapos magsimulang magpalaboy-laboy noon pang dekada 90, dito na siya pumirme at tumira. Dito ako nagtambay. Dito ako natutulog tuwing gabi. Kahit pinagtawanan ako nila dito nagtitinda ng gulay. Initiis ko lang, hindi ko pinapansin. Kung ano man, wala man ako'y bahay nga ano. Ang masaklap na kapalarang ito ni Aling Estrella, bunga ng isang desisyon. Mula sa kanilang probinsya sa Cebu, nagpasya si Aling Estrella na magpunta sa Maynila. Noong 1992, wala akong balak papunta rito.
Anak kong babae, kinuha og katulong, gidala sa Makati. Sinundan ko siya, wala nga akong dalang damit, wala nga akong dalang pamasahe. Ngunit hindi nagtagal, namatay sa asma ang tinutukoy niyang anak na ito. Dahil dito, napilitang kumayod si Aling Estrella para makaipon ng pamasahe pauwi ng Cebu. Namasukan ako para makapamasahe. Wala akong pamasahe. Ngayon, pagtapos kong kamatay, tapos kong libing, namasukan ako. Palagi akong hindi swelduhan, hindi pa ko pagkainin. Sa kasamaang palad, naging malupit ang kanyang mga naging amo. Dito na siya nagpasyang manirahan na lang mag-isa sa kalsada. Subalit ang Maynila, naging isang malaking kumunoy para kay Aling Estrella. Kahit kasi anong pagsusumikap ang kanyang gawin para makaipon sana ng pamasahe, kulang ito sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Nung una, nasubukan naman daw niyang humingi ng saklolo at sumulat sa kanyang pamilya sa probinsya. Pero kahit ang mga ito, walang nagawa. Sula, wala sila ikatulong nga pera. Hirap din daw mananahi. Matumal daw, mahina ang tahi. Dahil palipat-lipat si Aling Estrella ng lugar, hindi na niya nagawang sulatan pang muli ang kanyang mga anak. At maging siya, nawala na rin niya ang pinagsulatan niya ng eksaktong address ng kanilang pamilya. Kaya ngayon, kahit lipas na ang Semana Santa, pagsisisi pa rin ang nasa isip ni Aling Estrella. At ang pagkakamaling ito, matatama lang daw kung makakapiling na niyang muli ang kanyang mga naiwang anak sa Cebu. Pinagsisihan ko, sige kong kasisi, palagi ako nagsisisi, bakit kinuha pang anak ko? Hindi sana ako makapunta rito, wala akong balak punta rito. Ayon kay Aling Estrella, sa Cebu City nakatira ang kanyang pamilya at Romeo, Elvito, Bernardito at Ronaldo ang pangalan ng kanyang mga anak. Agad naming ipinagtanong-tanong sa lokal na pamahalaan ng Cebu ang pamilya ni Aling Estrella. Matapos ang ilang araw na pagfa-follow up, itinuro nila kami sa 3 magkakapatid na Arias sa Barangay Labangon, Cebu. Sila raw ang mga hinahanap na anak ni Aling Estrella. Daing ng pangalawa sa panganay na si Romeo, sana'y napigilan nila ang pag-alis noon ng kanilang ina. Libiya sa diri kay nagtrabaho sa Manila niya wala may kahibaw kung asa na siya. Tapos karon naglisod gyud siya kay gawas nga tiguang na niya wala mo atimban na dito. Na gawas pa kung masakit sa dito wa man siya matimban dito. Mga mong giwan nga uli lang ta siya. Mula raw nung umalis ang kanilang ina, nagkanya-kanya na raw ng buhay silang magkakapatid. Si Romeo at Ronaldo, tumutok na lang sa pinagkakakitaan nilang pananahi. Abalaman sa negosyo, alaala pa rin ng ina ang sumasagil lagi sa kanila. Nakuha lang may mama kay wa siya magpadagsuat ba kung asa na sila. Kung partig kwarta makakaon maghapon mi dinhi bisag wala siya magpadalag kwarta. 15 taon na raw na hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ang kanilang ina. Sa kabila nito, kailanman hindi raw sila nagtanim ng sama ng loob. Di mo to si mama makalimot na mo. Kay sa diri pa siya, pinangga ang bibis ng mama. Sa pagkakataong ito, sinamantala na rin ni Romeo na manawagan sa kanilang ina. Dito lang tayo sa Cebu magmumuhay ng maayos. Kinabukasan, madaling araw pa lang nung muli naming binalikan si Aling Estrella, hindi na nga raw siya makatulog sa sobrang excitement. Pagtungtong ng eroplano, tuluyan na siyang nagpaalam sa Maynilang hindi gaanong ngumiti sa kanya. Mula sa airport, halos 1 oras na lang ang kailangang hintayin ni Aling Estrella. Natatandaan niyo pa po ba yung lugar? Nag-iba na ngayon, ma'am, sir. Bakit dati ano bang itsura po Dati nito? sa una, mahulog nga ako sa kanal. Yung may kahumayan, katangkungan. Ang pagsariwa niya sa mga alaala ng kanilang lugar
nagtapos sa tanawing 15 taon na niyang hinintay. Kinsa na nay? Ko si Ruby. Alam niyo, matay yung kapatid, hindi nila ninyo ako hinahanap. Hindi naman lang ninyo ako hinahanap eh. Alam niyo, naghingi akong tulong sa inyo, hindi niyo ako binibigyan eh. Saan naman nagpunta sa Maynila? Doon sa Pasig Palengke. Sa New Sir Hardware. Doon ako makatambay, doon ako matulog sa gabi. Eh, gisundan ko si Flora eh. Hindi ko gisundan kapatid niyo, mamamatay, hindi ko alam. Baka ilabay na lang sa ilog. Si Aling Estrella, tiniyak na lang kung kumpleto ang natitira pang mga anak. Ngunit tila hindi siya nakahanda sa isang balita. Saan din si Bito? Ha? Saan man? Namatay si Bito eh. Okay. Kailan? Umalis ako dito, 1992. 1990s lagi. Matay na mag-iba na rin na tuig. Buhay pa to pag alis ko dito, 1992. Nag-iwalay-iwalay mo kayo. Napatay na di si Bito eh. Hindi ko alam yan. Kalimitan, may mga desisyon tayo sa ating buhay na ating pinagsisisihan. Pagtitibayin pa ito ng masamang biro ng tadhana. Pero kung minsan, kailangan nga yata nating madapa at malayo sa mga taong mahalaga sa ating buhay para sa muli nating pagkikita, lalo lang nating maramdaman na gaano man kabato ang ating pinagdaanan, pamilya pa rin natin ang gusto nating makasama sa hinaba-haba ng ginawa nating paglalakbay. Sa pinakamadidilim na yugto ng ating buhay, ang kailangan natin karamay. Ang magkapitbahay na Arlene at Lola Merly, sabay na nawala ang kanilang anak at apo. Kaya ngayon, hawak kamay silang humaharap sa isang matinding pagsubok. Sa isang pamayanang Pinoy, kadalasan ang magkakapitbahay hindi lang basta-basta naninirahan malapit sa isa't isa. Sa paglipas kasi ng panahon, sila rin ang nagiging mga magkumpare, magkumare, magkaibigan, magkachismisan at maging magkatong-its. Pero sa kaso naman ng matagal ng magkapitbahay na sina Arlene at Lola Merly, hindi nila inaasahang dahil sa isang matinding pagsubok ng buhay, sila naman magiging magkaramay. Mahigit 3 linggo na kasi nakararaan nung sabay na nawala ang anak ni Arlene na si Intoy at ang apo naman ni Lola Merly na si Choy Choy. Ang dalawang batang ito, parehong 5 taong gulang. Tuwing maghahanap kami, talagang magkasama kami, hindi kami talaga nag-ano. Kung saan siya pupunta, doon din ako mapunta kami. Tandang-tanda pa ni Arlene, iniwanan lang daw niya noong nakaupo sa labas ng kanilang bahay ang kanyang anak dahil kinailangan niyang maglaba. Paglipas lang ng ilang oras. Mga bandang mag-alas 11, yun, hinanap ko siya na sabi ko, saan na yung mga bata? At inalam ko kung nandyan po yung apo niya. Ang sabi naman niya sa akin, nandyan lang po sa labas. Kung alam po talaga, yung apo ko kasama doon sa kuya niya, pumunta doon sa tatay nila. Nung dumating yung kapatid niya, yun, nagagilap na ako kasi hindi pala kasama. Kasi sabi ng kapatid niya, kasama daw Marvin doon, punta papa. Ngayon, kaya hindi pala kasama, doon na kami nagkakagilap. Doon pong bandang looban, may nakakita na kamag-anak ko na nanhingi pa raw sa kanya ng piso. Pagkatapos niya bigyan, hindi niya napansin kung saan lumabas yung bata. Nang naghanap na kami, may naroon sa amin nakapagsabi na nakita daw niya yung 2 bata magkahawak ang kamay doon sa bandang may bakery. Hindi naman niya nasundan kung saan patungo yung bata. Magkaibigan ang anak ni Arlene at ang apo ni Lola Merly. Magkababata ang dalawa. Kung may pera si Choy Choy, kung si Intoy walang pera, nabibigayan sila.
Papasok sila sa mga bahay, yung anak ko nakikipanood ng TV dito kay Ate Merly. Pag ganon-ganon lang ang mga bata, hindi naman gaano talagang lumalayo. Yung kasalukuyan yung araw na yun lang paglabas nila. March 18, 2007 nung nawala sina Intoy at Choy Choy. Mula noon, halos araw-araw na kung saan-saan nakakarating sina Arlene at Lola Merly sa kahahanap. Sari-sari na rin ang kanilang mga narinig. Tulad na lang sa isang tanggapan na kanilang pinuntahan. Yung isa doon na naglalagbok, yun nga ang sabi sa amin na, ay, misis, sa totoo lang, hindi naman ko kayo tinatakot. Talagang marami ngayon nagkakandawalang bata. Kaya ganito ganun daw yung mga ginagawang tulay. Parang humina po ang loob ko ba na ganun ang ibinalita niya sa amin. Sabi ko, Diyos ko po, wag naman sana mangyaring ganun. Pakiramdam ko, mayroon lang talagang nag-ano sa kanila. Kasi hindi naman ako kinakabahan eh. Sabi naman ng mister ko, ang kutob ko talaga mga bata andito lang sa malapit. Sabi niya, kasi hindi naman ako kinakabahan ng gusto. Wala naman pumapasok sa loob ko na masamang nangyari sa kanila. Basta mayroon lang talagang nagkahawak sa kanilang tao. Dahil desperado na, sinubukan na rin ni na Arlene at Lola Merly maging ang pagpapahula. Matuntun lang ang kinaroroonan ng dalawang nawawalang bata. Sabi niya, Nanay, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot dahil yung mga anak niyo nasa mabuting kamay naman. Pati nga mga pamahiin, pinatos na rin nila. Ito po yung suot ng gabi na yon yung anak ko. Tapos, nang umaga, nagpalit po siya ng kulay t-shirt. Nang wala na siya, hindi ko na po siya nakita, may nagsabi sa akin yung tiyaheng ko na ilagay ko raw sa pintuan, isabit ko raw at palupaluin ko raw ng walis tuwing alas 6 daw ng gabi. Para daw yung bata na yun maging balisa ang katawan, magpauwi sa amin. Mag-iiyak ba siya? Kaya yung kung sino man nakakupkup sa kanya, siyempre maiingayan, iuuwi siya. Pero ang pinaka naaalala raw ni Arlene kina Intoy at Choy Choy ay ang magkasalungat na hilig ng mga ito sa pagkain. Hindi kasi katulad ng apo ni Lola Merly, medyo pihikan sa kinakain si Intoy. Kahit mahirap lang po kami, talagang mapili yun sa pagkain. Kaya yun ang iniisip ko talaga. Siyempre kung yung makakakup-kup sa kanya hindi man naiintindihan dahil hindi niya anak, sana naman ibigay alam niya ba sa mga pulis niya, ibalik sa amin. Yan lang ang inaano ko sa anak ko. Hindi talaga ako makatulog ng gusto. Nalulungkot ako dahil ganitong tanghali na. Sabi niya, Mama, kain na ako. Sabi ko, wala pang ulam. Tuyo na lang daw ulam. Kasi hindi mahirap pakainin yun eh. Kahit wala siyang ulam, tuyo na lang sa mantika, makain na yun. Magkaiba man, pinagdudugtong naman sila ng katotohanan na pareho ngayong nababalisa ang mga naiwan nilang mahal sa buhay. Nananawagan talaga ako kung sino man talaga ang nakakakupkup sa kanila. Sana naman maging ano ang kalooban nila na yung bata ibalik nila. Ayon kay Arlene, Intoy ang palayaw ng kanyang anak. Maliit daw ito, payat at bungi. Samantala ayon kay Lola Merly, Choy Choy ang palayaw ng kanyang apo. Maputi raw ito at semi-kalbo. Samantala, sinimulan na naming suyurin ang iba't ibang mga shelter. Nagbabaka sakaling kasama sa mga batang ito ang aming hinahanap. At sakto namang pagdating namin sa Reception and Action Center o RAC sa Maynila, napansin naming may dalawang batang lalaki rito na kahawig ni na Choy Choy at Intoy. At nung kausapin sila ng house parent, lumakas lalo ang aming hinala. Anong pangalan mo? Intoy. Yan ang pangalan mo? Choy Choy. Magkano-ano kayong dalawa? Kaibahan. Kaibigan, magkapit-bahay. Actually, dinala yan dito ng street ed ng District 1.
Kasi tinurn over daw sa kanila yung bata na napulot yata. Ang sabi nga nila, nawawala daw sila. Tapos nung tinanong namin yung edad, binigay naman nila pareho silang 5 years old. Unang araw pa lang daw ng dalawang bata rito sa RAC, nagpahayag na sila ng kagustuhan nilang umuwi. Pagkatapos nilang kumain, lumabas sila dito sa may pintuan, tapos tumingala sila doon palabas, umiiyak sila. Sabi ko, bakit? Tinanong ko, gusto na po namin umuwi, umiiyak sila pareho. Sabi ko, tinanong ko, saan kayo nakatira? Hindi nga po namin alam. Parang at home din naman sila. Kaya lang siyempre mga bata, talagang nag-aano na gusto na nilang umuwi. Hinahanap din nila yung mga magulang nila. Sinong gusto niyo makita? Mama niyo. Hindi katulad ng ibang mga kaedad nilang bata, hindi raw pasaway sina Intoy at Choy Choy. Kaya sa palagay ng social worker dito sa RAC, hindi sila yung mga batang napabayaan ng mga magulang kaya nawala. Tahimik lang sila eh. Tahimik lang talagang pagka nandun lang sa isang lugar. Pagka kung saan pumunta yung isa, andun din yung isa. Susunod. Hindi naghihiwalay. Ang assessment ko, aksidente lang. Nawala lang talaga yung mga bata. Dahil sa murang isip nila, hindi na nila alam pabalik. Kaya marahil si Intoy, ganun na lamang ang pagsusumamo na masundo na siya. Tawanan niyo kami. Tapos, laksan mo. Umuwi na. Patapos na muli ang isang araw na malayo sina Intoy at Choy Choy sa kanilang pamilya. Ang hindi nila alam, malapit na silang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kinabukasan, binalikan muli namin ang magkapitbahay na Arlene at Lola Merly para dalhin sa RAC. Wala silang kaide-ideya na sa araw na ito, hindi malayong matatapos na ang kanilang pagdurusa. Maya-maya pa. Ayun na yung anak ko! Yung anak ko! Natiglan na si Intoy! Joy! Ayun o! Ayun! Saan tinawagan? Sina Arlene at Lola Merly nabunutan ng tinik sa Si dibdib. Joy po. Ay, salamat! Diyos ko po. Samantala, sina Intoy at Choy Choy naman, bakas ang kasiyahan sa pagdating ng kanilang ina at lola. Salamat sa Diyos naman. Ano ho, yan sila na dampo? Anak! Salamat sa Diyos talaga. Huwag ka na lalabas uli, ha? Salamat po! Nakita ko yung anak ko! Sabi nga nila, misery loves company. Pero ngayong nakabalik na sa kanilang piling ang dalawa nilang anghelito, sabay naman na nilang ninanamnam ang sayang dulot ng pagiging kumpleto muli ng kanilang mga pamilya. Sa pinagdaanan ng magkapitbahay na Arlene at Lola Merly, naging sandalan nila ang isa't isa. Sa kapwa isa sila epektibong nakahugot ng lakas at pag-asa. Para saan pa nga ba ang pagiging magkapitbahay nila? Napakagana ang loob namin ni Ate Merly ngayon. Kung sa pag-iingat, dodoblihin na namin sa pagbabantay sa kanila. Ampon si Jasper pero hindi ito naging hadlang upang siya'y maging ulirang anak. Lalo na ngayong nasa banig ng karamdaman ang tumayo niyang ama. Ginagawa ni Jasper ang lahat ngayon upang matupad niya ang huli nitong kahilingan.
Hindi alintana ang usok, alikabok at init ng araw ng 26 anyos na si Jasper, isang rider o delivery boy ng restaurant. Kadalasan, nakikipagkarera siya sa mga malalaking sasakyan at higit sa lahat, sa tumatakbong oras. Yung order ng customer, kailangan may deliver siya ng on time dapat. Tapos pag lalabas ka, mainit naman po. Pag umuulan, ganun din, mainit din po. Saka delikado rin po sa kalsada. Kasi nakamotor po yung gamit po. Parang walang kapaguran si Jasper. Pati nga pag-waiter, kanya rin sinusubukan. Kahit pagod mula sa pagmumotor, masigla pa rin niyang iniistima ang mga customer. Si Jasper, ang alam ko sa kanya, siya yung isa sa mga maasahan naming empleyado, masipag siya. Todo kayod si Jasper, kumita lang para sa kanyang pamilya. Kitang-kita ito ng mga kasama niya sa trabaho. Si Jasper nagtitinda ng silver, sigarilyo, saka candy. Yan ang kanyang sideline. Pagdating sa tatay niya, sa pamilya niya, talagang all out siya. Pagdating naman sa bahay, hindi pa rin siya nagpapahinga dahil ang kanya namang ama na nasa banig ng karamdaman, si Mang Burgos, ang kanyang pinagsisilbihan. Dito ako naawa sa anak kasi nahihirapan siya eh. Sobrang sakripisyo ang ginagawa niya pagkagaling ng trabaho. Minsan, di na niya maasikaso yung sarili niya. Sa gabi po kasi pagka natutulog yan, ginigising po ako madalas po. Tapos yun, umiihi siya, tapos minsan nagsi-CR po. Tapos pinapakain ko din po. Kasi konti lang siya kumain, kaya maya't-maya siguro siya gutom. Si Mang Burgos, dahil sa pneumonia, unti-unti nang nanghihina. Halos butot balat na nga siya ngayon. Hindi na nga makapagsalita. Hirap na hirap pa rin makakilos. Pag nakikita ko po siya kasi, nahihirapan po ako na parang wala po akong nagagawang tulong sa kanya na ganun pa rin siya, hindi pa rin siya nagbabago. Inamin sa amin ni Jasper, hindi niya tunay na ama si Mang Burgos. Gayunpaman, wala siyang reklamo sa pag-aalaga rito, lalo pat tunay na anak naman daw ang turing nito sa kanya. Pero kahit ganun na ano ko lang po na kung hindi naman ako nagtanim ng galit sa kanya. Kasi buti nga po, nabuhay pa po ako. Binuhay niya pa po ako, may nag-alaga pa sa akin. Nung nagka-edad na po siya, siya naman po yung siya naman po yung inaasikaso ko. Saka ngayon po, nagkasakit po siya. Kahit nga mapalayo si Jasper sa kanyang mga anak at bagong panganak na asawa, tinitiis pa rin niya para lang sa kanyang ama-amahan. Iniisip ko din po, kaya lang sabi naman po nung biyanan ko, naintindihan naman daw po ako. Kaya sila na po muna daw, bahala po doon. Kasi kasuhin ko muna daw po yung tatay ko. Tanggap ni Jasper na bilang na ang mga sandali ng kanyang ama. Kaya't sa huling pananatili nito sa mundong ibabaw, lahat gagawin niya, mapasaya lang ito. Isa na rito ang mahanap ang kapatid ni Mang Burgos na si Valeriana. Halos 3 dekada na raw walang komunikasyon ang tatay niyang si Mang Burgos sa kapatid na nasa probinsya. Gusto niya rin makita ang kapatid niya. Sasabi, binata po doon siya. Tapos nagtrabaho po doon sa Manila bilang construction. Yun lang po yung natatandaan ko na kwento niya. Ngayon, mahinang-mahina na si Mang Burgos. Hindi na kayang sabihin pa kung saan eksaktong naroroon ang hinahanap na kapatid. Mabuti na lang, nariyan si Jasper, ang magsisilbi niyang bibig. Ayon kay Jasper, kwinento raw sa kanya ni Mang Burgos na may 5 itong kapatid. Tubong mantang samar daw ang mga ito. Pero tanging si Valeriana Donila Pagutpot na lang daw ang buhay sa kanila. Dahil sa masamang kalagayan ni Mang Burgos, bawat segundo mahalaga. Kaya agad na naming sinaliksik ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. At base sa record ng COMELEC, napag-alaman namin dito sa Taft Eastern Samar, matatagpuan si Aling Valeriana. Katulad ni Mang Burgos, kulubot ang balat at mahina na rin ang katawan ni Aling Valeriana. Pero kung si Mang Burgos, alagang-alaga ng kanyang anak-anakan na si Jasper,
Iba ang kaso ni Aling Valeriana. Masyado ako maramdamin, lalo na pag nag-iisa ako sa bahay, paggabi. Kasi nga, umiiyak ako. Siyempre, balungkot. Lalo na ngayon ng kasakit ako, walang nag-alaga sa akin. Kasi malayo naman yung anak ko eh, nasa Dakul. Maagang nabalo si Aling Valeriana kaya wala na siyang masandalan sa tuwing siya'y may problema. Sa mga pagkakataong ganito, wala siyang ibang naaalala kundi ang mapag-aruga raw niyang kapatid na si Mang Burgos. Magandang ugali niya. Inalagaan kami, ako nang maliit pa siya. Maliit pa ako. Kung nandito siya, kung hari nga hiya, may nag-aalaga ako kahit malang pag-alog ng pag-igib ng tubig, ng panggatong, ng pagsaing. Kwento ni Aling Valeriana, burol raw ng kanilang ina nung huli silang magkitang magkapatid. Simulang 1976 hanggang ngayon hindi pa kami nagkita. Ang huling balita pala, may asawa daw pero hiniwalayan. At saka mayroon siya, adopted, nag-aral. Ang 3 dekadang pagkakahiwalay, lalong nagpatindi sa pagnanais niyang makita ang kanyang kapatid. Wala na mga kapatid, kinamatay na. Una mamamatay na magurang. Hiya, arayo na, wala pa may uli. Nanihina ako, minsan umiiyak ako. Mananalangin na lang ako sa Diyos na makita ko siya. Wala na kaming sinayang na sandali. Agad na kaming tumulak pa Maynila para bago pa man mahuli ang lahat, maabutan ni Aling Valeriana na buhay pa ang kanyang kapatid na si Mang Burgos. Nung narating namin ang Binangonan, Rizal, agad na sinalubong ni Jasper ang kanyang tiyahin. Ay, magandang umaga po. Nandito po yung kapatid niyo po. Sino ka? Ako po yung anak niya po, si Jasper po. Siya, ikaw ba ang adopted? Apo. Hanggang sa Yan. Apo, buhay po. Sana dyan natin kapatid mo. Tay! Ay, Papa! Tay! Nakikilala niyo? Kapatid niyo? Di ba di ako? Nakikilala niyo? Ha? Nakikilala niyo? Kilala po kayo. Sakit yan ako. Apo. Nakalalabas lang niya po. Anong sakit niya? Pneumonia po. Hindi mo sinabi. Sana nagsulat ka doon. Malala naman siya. Mahirap lang kasi ako, Papa. Sana noong bang malakas ka, may nanawagan ka para magkita tayo. Ngayon wala na eh. Maano ka na eh. Mahinaan na oh. Hinaan mo yung pulso mo. ang taong inaasahan sana niyang siyang mag-aalaga sa kanya. Siya pa palang mas nangangailangan ngayon ng pagkalinga. Gusto ko si alagaan. Kami na lang kasi magkapatid. Hindi biro ang magtiis at magsakripisyo. Pero kung paano naman ito sa mga mahal natin sa buhay, maski gaano pa kahirap yun, atin pa ring pagsusumikapan. Mapaligaya lang ang mga mahal natin sa buhay.
alagaan ko naman po siya hanggang sa kanyang huling buhay po. Hindi ko po siya iiwan. Sa pagtatapos po ng episode na ito, 204 ng mga nawawalang tao ang aming nahanap at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tagumpay ho natin lahat ito, kaya't ipagpatuloy niyo pa rin ho ang pagbibigay sa amin ng tulong at dasal upang madagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang mabubuo natin. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Umaga po. Nandito po si mga kapatid niya po.